Shalom alino yalkol Israel, ang kapayapaan ay suma sa atin at sa buong Israel. Amen. Kay nani kolim lasot dabar ni Gidahimit, ilabiad haimit sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng Shabbat upang ipangilin. Yan po ang utos ng ating Elohim. Ayon dito sa magandang balita Biblia, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Exodus 28 ito. Sa 10 mga utos, isang utos lang ho ang tinatanggihan ng mga Kristiyano dito. At iyan ay ang Shabbat. Ang siyam ka mga utos ay tanggap naman nila. Ngunit ang Shabbat na kanyang inuutos na alalahanin natin, iyan pa ang kinalimutan at tinatanggihan ng mga Kristiyano. At gawa ho yan ni Satanas dahil nais ni Satanas na makalimutan sa mga tao ang araw ng Shabbat na siyang palatandaan ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Dahil alam ni Satanas na pag nawala na ang palatandaan ng Diyos, ang Shabbat, hindi na sila kilalanin ng Diyos o hindi na sila angkinin ng Diyos. Nang sa ganon, aangkinin na sila ni Satanas. Kaya, ang sinabi ni Moshe o sa Elohim dito sa talata sa Exodus 31:13, "Verily, my Shabbat ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations." So, hanggat may mga nananatiling lahi ang Israel, ang Shabbat ay mananatiling tanda, mga kapatid. At ang tanda na ito ay walang kapalit o hindi mapapalitan sa ibang araw. Talagang Shabbat talaga, mga kapatid. Sa talatang, tumalon tayo sa talatang 16, "Wherefore, the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant." Ano raw ang Shabbat? Para sa walang katapusan na kasunduan. Ibig sabihin na ang kasunduan ng Diyos sa Israel ay hindi matatapos. At ang Shabbat ang siyang tanda nito, mga kapatid. Sa talatang 17, "It is a sign between me and the children of Israel forever." Yun ang sinabi. Ang Shabbat ay walang hanggan na palatandaan. Ibig sabihin na hanggat may nananatiling lahi ang Israel, ang Shabbat ay mananatili din. Dahil ito ay isang walang katapusan na tanda ng kasunduan. Kaya yaong mga pastor na nagsasabi at nangangaral na wala na di umano ang Shabbat, ay mga huwad ho yan. Mga alagad ho yan ni Satanas dahil sinunod nila ang gusto ni Satanas na alisin ang Shabbat bilang tanda sa kanyang bayan. Basahin natin ang Ezekiel 20:12 sa ESD Contemporary Bible. "Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng pamamahinga, Shabbat ho, mga kapatid, bilang tanda ng aming kasunduan. Magpapaalala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko." Talatang 20, "Pahalagahan ninyo ang araw ng pamamahinga, dahil tanda ito ng kasunduan natin at nagpapaalala sa inyong ako ang Panginoon na inyong Diyos." Tandaan ninyo na ang Shabbat ay isa palang tanda ng kasunduan ng Diyos at sa Israel. Ngayon, ang tanong, may kasunduan ba na ginawa ang Diyos para sa inyong mga Kristiyano? O may kasunduan ba na ginawa ang Diyos para sa mga Hintil o para sa mga Pilipino? Wala ho, mga kapatid. At kung meron mang kasunduan na ginawa ang Diyos para sa inyong mga Kristiyano, ano naman ito? At ano ang tanda ng kasunduang iyan? Sunday service ba? Yan ba ang tanda?
sa kasunduan ng Diyos para sa inyong mga Kristiyanos? Sunday service ba? Pagpropesya ba? Speaking in tongues ba? Paggawa ba ng himala? Pagpapalayas ba ng mga demonyo? Yan ba ang tanda na ginawa ng Diyos para sa kasunduan na ginawa niya sa inyong mga Kristiyano? Ha? Bakit hindi kinikilala ng Diyos ang mga gumagawa niyan sa Matthew 7:21 hanggang 23? Dahil hindi iyan ang tanda at dahil hindi rin gumagawa ng kasunduan ang Diyos sa inyong mga Kristiyano, kaya hindi niya kayo kilala. Saan niya ginawa ang kanyang kasunduan? Doon sa Israel lamang. Mababasa mo yan sa Roma 9:4. Doon siya gumawa ng kasunduan sa Israel, hindi sa mga hintil, mga kapatid. Matthew 7:21 hanggang 23. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok na sila sa kaharian ng langit. Tandaan ho ninyo yan, mga kapatid. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So, sino ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Yung mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng Ama. Yung gumaganap sa tanda na ginawa niya bilang tanda ng kasunduan. Talatang 2, marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Bakit sila hindi kilala ng Diyos, mga kapatid? Bakit hindi sila kilala ng Diyos? Dahil wala sa kanila ang tanda ng kasunduan. At ano ang tanda ng kasunduan? Ang Shabbat, mga kapatid. Hindi ang Sunday worship, hindi ang mga karatula, hindi ang mga pangalan ng simbahan o pangalan ng reliyon ang ginawa ng Diyos bilang tanda ng kanyang bayang pinili, kundi ang Shabbat, mga kapatid. Bakit hindi kinilala ng Diyos itong mga nagkiklaim ng mga Pentecostal, mga charismatic dito sa Matthew 7:21, mga albularyo? Bakit hindi sila kinilala ng Diyos? Dahil wala sa kanila ang tanda. Ano ang tanda? Ang Shabbat. Dahil Sunday keeper ho silang lahat, mga kapatid. Uulitin ko, inalis ni Satanas ang tanda, ang Shabbat sa inyong mga Kristiyano upang hindi kayo makikilala ng Panginoon at aangkinin kayo ni Satanas dahil nasa inyo ang tanda ni Satanas. At ano ho yan, ang tanda ni Satanas na nasa inyo, mga Kristiyano? Ang Sunday service, ang Sunday worship ninyo. Yon ang tanda ni Satanas para sa inyo. Kaya hindi kayo mga bayang pinili ng Diyos. Hanggang sa muli, kung nais ninyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos, kung nais ninyo na makilala ng Diyos, sundin nyo ang kanyang tanda na ginawa para sa Israel. At yan ang Shabbat ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Ami Israel Kai. Mabuhay ang sambayan ng Israel. Amen. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.